Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-321 na kabanata. Nakabalik na ba si Georgina? Ang mga disipulo ng Moon Palace ay galit at handa ng makipaglaban. Wala ba silang kahihiyan, wika ng isang maiden. Hindi pa tayo nasasabihan ng ganoon, sigaw pa ng isa. Phoebe, ubusin natin silang lahat, sigaw pa ng isang Moon Girl, na tumingin kay Phoebe. Lahat sila ay gustong magbigay ng utos kay Phoebe na makipaglaban. Pero si Phoebe ay pansamantalang in charge lamang, at hindi niya alam ang gagawin. Kapag napili niya ang maling desisyon, kailangan niyang magpaliwanag kay Georgina. Si Phoebe ay walang dapat sabihin, nakangising wika ni Blaze. Ibig sabihin, sa palagay ko ay malaya kaming gawin, ang anumang nais namin. Tumawag siya ng isa sa kanyang tauhan, upang papuntahin sa Moon Girls. Kumuha ka ng kahit sino na magugustuhan mo, wika nito. Hindi sila maglalakas loob tumanggi. At kung sakali man, wawasakin natin ang palasyo at papatayin ang lahat ng babae rito. Ang lalaki ay humakbang palapit, upang suriin ang mga babae. Pero tinitigan siya at sinigawan ng mga ito ng pagbabanta. At nangako na papatayin siya kapag lumapit pa ng husto. Walang gagalaw utos ni Phoebe. Sinabi ni Blaze na wawasakin niya ang palasyo kung lalaban sila. At hindi niya kayang maisip na mangyayari ito. Hindi niya pwedeng hayaan na umatake ang kanyang mga kasamahan. Phoebe, hahayaan mo silang gawin ang kahit anong gusto nila sa atin, wika ng isang babae. Si Phoebe ay napako at hindi makapagdesisyon. Ayaw niya ang kanyang mga opsyon. Ako ang kuhain mo, wika nito. Hindi niya pwedeng hayaan na magdusa ang kanyang mga kasamahan. Kaya isasakripisyo na lang niya ang kanyang sarili. Ang lalaki ay sobrang saya. Siya ay sobrang excited sa ibang mga babae, pero ang isang ito ay mataas ang katungkulan. At ito ang pinakamagandang babae sa lahat. Hindi siya makapaghintay na hawakan ito. Lumapit siya patungo kay Phoebe, at inilapit ang kamay sa dibdib nito. Ang kanyang mata ay napako dito. Si Phoebe ay ipinikit ang mga mata, at itiniklap ang kanyang kamao sa galit. Nakaramdam siya ng kahihiyan, pero alam niya na kailangan niyang tiisin ito, upang maprotektahan ang kanyang mga kasama. Bago pa dumampi ang kamay ng lalaki sa dibdib nito, nakarinig si Phoebe ng sipol ng isang blade sa hangin. At tumama sa kamay ng lalaki. Bumagsak ito sa lupa. Napasigaw sa sakit ng kamay. Si Georgina sigaw ng iba. Ang lahat ay tumingin sa paligid, hinahanap ang taong gumawa. Si Blaze at ang ibang gang leader ay alam na si Georgina lang ang may kakayahan na bumato ng blades, gaya nito. Ang mga disipulo ng Moon Palace ay sobrang nagalak. At sila ay abalang tumingin sa paligid, hinahanap ang kanilang pinuno. Lahat sila ay nakakuha ng lakas sa kaalaman na ito ay narito. At nagsimulang mabawi ang kanilang kumpiyansa. Ang lakas ng loob niyong atakehin kami, wika ng isang boses sa likuran ng mga gangster. Maliwanag na hinihiling niyo na ang inyong kamatayan. Dalawang babae ang lumakad sa crowd at pumunta sa magkabilang gilid ni Phoebe. Callisto, Luna, nagbalik na kayo. Masayang wika ni Phoebe nang makita ang dalawa. Maraming salamat sa pagbabantay mo sa ating mga kasamahan, wika ni Callisto. Ang lalaking lumapit upang hipuan si Phoebe, ay tumayo at tumakbo pabalik sa kanyang grupo. Hawak ang na-injure ang kamay. Duwag, tawag ni Callisto na hinabol ito. Pagkatapos siya at si Luna ay tinira ito ng kanilang puti at dilaw na balabal mula sa kanilang manggas na nagapos ang lalaki. Ang lakas ng loob ninyong sakupin ang Moon Palace, wika ni Callisto, habang hinihila ang kanyang balabal, at humihigpit. Ang balabal ay naglalaman ng espesyal na wire, na gawa sa bakal, na nagsisimulang gumaon sa balat ng lalaki. Si Callisto ay lumapit sa lalaki at sinaktan ito ng ilang beses. Na dahilan upang bumagsak. Nang tinanggal na niya ang balabal, hindi na ito makagalaw. Ang lahat ng kalaban ay nanunood, at naiwan na nakanganga ang mga bibig. At lahat sila ay napaatras. 3 tao pa ang dumating, at tumayo sa tabi ni Callisto at Luna. Ito ay sina Celeste, Selena, at Alex na buhat si Debbie, sa kanyang likuran. Bakit kayo nakatayo lang, sigaw ni Blaze sa kanyang mga tauhan. Turuan niyo sila ng leksyon. Tumingin siya sa paligid ng kanyang mga miyembro at sinabi, mas marami tayo sa kanila.
Kahit gaano pa kagaling ang kakayahan ni Georgian ay hindi nila tayo matatalo. Ngayong gabi, sasakupan na natin ang Moon Palace. Pagkatapos ay kukuhain natin ang lahat ng kanilang pera, kasama ang lahat ng mga babae. Ang ibang gang leader ay pinalakas din ang loob ng kanilang mga miyembro. At nagsimulang lumakas ang mga kumpiyansa nito. Kayong lahat ay mga tagasunod lang, bakit ayaw ipakita ni Georgina ang kanyang sarili? Hindi na kailangan si Georgina upang makipagtuos sa iyo, wika ni Alex na humakbang sa harapan. Ako lang ay kaya na kita. Buhat pa rin niya sa likod ang natutulog na si Debbie. Alam ni Alex na kailangan niyang manatiling tahimik tungkol sa pagkamatay ni Georgina. Kung malalaman nila ito, ang mga tao ay pupunta upang lusubin ang Moon Palace. Sino ka? Tanong ni Blaze na tumingin dito mula ulo hanggang baba. Maliwanag na hindi na-impressed. Isa ako sa tagasunod ni Georgina, wika ni Alex. Isama muna ang mga tauhan mo at umalis na kayo. Huwag na kayong babalik pa muli dito. Kung ano man ang nangyari, ito ay nakalipas na, at kailangan nyo ng makalimutan. Tumawa si Blaze, kalimutan. Ang aking mga tauhan ay kukuhain na ang Moon Palace at inaasahan mo akong umalis. Ngumisi siya kay Alex. Dahil isa ka sa alagad ni Georgina. Uunahin kitang patayin, pagkatapos ay kukuhain ko ang lugar. Siya ay mahina sa isip ni Blaze. Gagawin niya itong magandang halimbawa sa iba, lalo na sa dalawang babae na umatake sa kanyang tauhan. Ang apat na maiden ay handa nang patayin si Blaze para kay Alex. Hindi na sila naghintay ng tugon, lumusob sila kay Blaze, at sila ay nagsimulang maglaban. Si Blaze ay malakas, at kahit na, napaligiran ito ng apat na maiden. Hindi siya nabigla sa puwersa ng mga ito. Nagsumikap siyang lumaban, upang maipagtanggol ang kanyang sarili. Hayaan mong tumulong ako, sabi ng isa. At ang ilang mga miyembro ay sumali na rin sa laban. Na nagbigay ng advantage para kay Blaze. Ang mga Moon Maiden ay nagsimulang mas struggle. Babaong babae wika ni Blaze, habang nakatingin kay Callisto. Iniisip mo talaga na matatapatan mo ako. Sinuntok niya ito ng malakas sa dibdib at bumagsak si Callisto. Ang kanyang kamay ay nasa dibdib, habang habol hininga. Ang tatlong babae ay nagmadaling lumapit, at determinadong tulungan ito. Nakita ni Alex na hindi kaya ng apat na maiden ang kalabanin si Blaze, at ang mga tauhan nito. At alam niya na kailangan na niyang sumali sa laban. Ibinigay niya si Debbie kay Callisto, at lumusob kay Blaze. Talunan wika ni Blaze. Sa wakas, handa ka na talagang makipaglaban. Sa palagay ko ay hindi ito magtatagal. Hindi siya naniniwala na si Alex ay magbibigay ng sobrang paghihirap sa kanya. Binigyan kita ng pagkakataon umalis, at hindi mo ito tinanggap, at sinaktan mo ang aking mga kaibigan, kaya ngayon dapat ay magbayad ka. Siya ay galit, at alam niya na kailangan niyang talunin ang mga taong ito upang matapos na ang krisis. Tumalon siya sa gitna ng kumpol na gang. At nilabanan ang maraming lalaki. Sinipa niya ang isa sa mga gang leader, at narinig na nabali ang binti nito. Ang espasyo ay nagsimulang makita sa paligid ni Alex. Ang iba ay nakahandusay, at ang iba ay umatras. Si Blaze at ang ibang gang leader ay pasimpleng nakamasid kay Alex. At naiisip na katulad ito ni Georgina. Nabigla sila kung gaano ito kalakas pero hindi sila umatras. Tara paghikayat niya sa ibang gang leader. Makakaya natin siya, kapag tayo ay nagsama-sama. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.